Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Alam nyo, Miyerkules na naman at oras na muli para sa isang masustansyang kwentuhan. Nasa ika-3 linggo na po tayo ng Nobyembre, di ba mga kanutrisyon? At sana po ay parami rin ng parami ang nadadagdag sa ating kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon dahil sa ating programang One Nutrition, One Nation. Last week ay tinalakay natin yung usapan tungkol sa food fortification pero ang naging focus natin noon ay ang oil fortification. Ngayong hapon, nasa food fortification topic pa rin tayo pero ang gagawin nating focus sa ating discussion today ay isa sa mga paboritong pagkain ng Pinoy. Di po ba kanin o rice ang ating paborito? Hindi yan nawawala basta tayo kumakain. Kaya mga kanutrisyon, tama yung narinig ninyo, rice fortification ang main topic ng ating talakayan ngayon, kaya naman ay tutukan nyo yan. Para naman sa ating featured radio station for today, makakapanayam natin ang ating istasyon mula sa Zamboanguita, Negros Oriental. At pupunta rin tayo sa ating opisina sa Cebu, malapit-lapit din dyan sa Negros Oriental, para makikumusta naman tayo sa ating mga kababayan doon. At syempre, makakasama pa din natin ang One Nutrition Reporter para sa mga accomplishment ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Punong-puno na naman, di po ba? Yan ang masustansyang kwentuhan ngayong hapon na to, kaya naman samahan nyo kami sa isang oras na talakayan para sa wastong nutrisyon. At sa amin pong pagbabalik, sisimulan natin ang ating kwentuhan, kaya naman huwag kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na bukod sa dami, dapat siguruhin din ang kalidad ng mga kinakain? Ang isda, lamang karne gaya ng manok, baboy at baka at tuyong butong gulay ay mayaman sa protina, iron, vitamin A at zinc. Para makaiwas sa sakit sa puso, bawasan ang pagkaing matataba at mayaman sa kolesterol o saturated fats. Kumain ng isda, karne na walang taba at tuyong butong gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama natin sa kabilang linya si Mr. Reynaldo S. Banwa. Siya po ang station manager ng Radyo Kaigsoonan, 98.5 MHz FM mula sa Zamboanguita, Negros Oriental. Okay, so kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Mr. Banwa? Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Asek Bernie. Opo. At okay kumusta naman po sa Zamboanguita? Opo. Kamusta naman ang mga kababayan natin dyan sa Zamboanguita? Okay na po, ma'am. Okay na. Ibig sabihin noon, hindi pa. Okay din naman noon. Ano po? Kumusta po si Mayor Kit Mark Adanza? Kagagaling ko lang po sa kanyang office, ma'am, kasi sa communication nyo na ipinadala tungkol sa conference natin in coming December. Maghanap siya ng paraan para makapunta kami dyan. Yung inyong Community Radio Council Chairperson, si Kagawad Victoriano Marilla, iniimbita rin po natin, ha? Actually, Mr. Banwa, yung 4 na iniimbita natin sa conference, kami po yung magbabayad ng pamasahe at saka board and lodging ninyo pagpunta nyo dito para wala nang isipin si Mayor Kit Mark. Siguro isipin na lang niya yung mga pabaon sa inyo. Bigyan niya kayo ng pocket money. Opo. Kumusta na po? Balitaan niyo naman kami kung ano na nangyari since yung second episode yata ng ating One Nutrition, One Nation program.
kayo namin unang nakausap. So isa kayo din sa mga unang na-interview sa operations ng inyong radyo. So meron po bang bagong pakulo ang Radyo Kaigsoonan ngayon? Ma'am, sa ngayon, steady lang yung dati namin program, pero yung sa nutrition niya, 3 o'clock in the afternoon every Wednesday, pinalitan namin ng maaga. Kasi nagpadala kayo ng 36 copies through channel sa Region 7 at mayroon naman po kayong napadala na 15 episode. Oo. So, yun ang pinapalabas ninyo, mas maaga. Oo, mas maaga. Anong oras na po ngayon? Yung maaga, ma'am? Yung bagong schedule. After sa Visayan song, kay Master Band, 5:30 to 7, then 7, yung i-pa-air yung sa nutrition natin. Opo. 7 in the morning yan. Yes, ma'am. Oo. Tapos, yung the same as usual, ma'am, katong morning rush, then request express, then yung sa afternoon, ma'am, malakas yung sa aming love note. Oo. Maraming nagre-request? Oo. Marami ba mga sawi dyan sa inyo? Sawi sa lab? Kumusta naman po ang kung saan nakakarating ang ating broadcast? Lumawak ba ngayon o the same as before? Mayroon kaming idagdag na cable, ma'am. Mga lumakas. Lumakas na, oo. Umabot na kami na almost 30 kilometer. 30 from the Zamboanguita. Yes, ma'am. Oo. Di mas marami na ang nakakarinig. Oo. Pwede niyo ba kaming kwentuhan, Mr. Banwa, paano pa nakatulong sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanguita at saka dun sa mga lugar na nararating ng ating broadcast? Paano ba nakakatulong itong ating radyo Kaigsoonan? Malaking na itutulong itong 98.5 Radyo Kaigsoonan sa province, ma'am. Yung Zamboanguita and province. Kasi yung mga program natin sa probinsya at sa programa natin sa lokal, munisipalidad, mayroon kaming mga ordinances. Kaya napa-inform namin yung mga kababayan natin dito sa province of Negros Oriental, especially yung maabot sa signal natin. So nakakatulong kayo para i-disseminate yung mga polisiya na yan, mga resolution at saka mga ordinances. So yes, ang compliance mas maganda. Oo. Ano pa po? Ano pang meron na ba kayong naging experience sa emergency like sunog o ano pa mga ibang na nakatulong? Wala, meron ng mga insurgency problem dito pero hindi na masyado ngayon kasi yung mga military natin, meron naman silang hour dito. Okay. Oo. So nakakapag-air din sila ng kanilang mga activities, mga programa. Oo. Okay. So ano pa po ang nyo? Ano pa ang pwede nyong i-share sa ating mga tagapakinig dito sa ating 15 na community radio stations? Yung mga namin, ma'am, yung especially sa love note, pastor na yung nag-ano sa amin, nag-sit down to give advice to those who have problems. Meron kayo ng live na counseling, kumbaga. Pero puro sa pag-ibig. Oo. Meron kayo ng parang face-to-face, ganon, sa TV. Oo. Oo. Okay. So, yun naman ang patok. Yun ang patok. Okay. Dun sa mga nawawala na kalabaw, nawawalang bata, meron din kayong ganong public service? Meron, ma'am. Marami. Marami. Nawala ng lisensya. Nawala ng baboy. Bali yung mga lost and found, ganon. Lost and found. Marami namang nakikita, nababalik. Oo, marami. Marami nagpapasalamat at mayroon nagbigay ng ng pampalamig.
Nakakatuwa na that's appreciation for you, no? Simple lang pero nakakataba ng puso. Ano po, Mr. Banwa? Marami pa yung mga activities namin dito. Laging yung kina-cover namin. Okay. So meron kayong reporter sa field? Parang pumupunta rin sa mga barangay para anuhin? Yung kwan lang ma'am, yung nag-re-report sa field ay pupunta lang dito. Okay. So parang siya eyewitness account. Yes, tapos pupunta na lang siya sa inyo. Okay. So maraming salamat sa puntong ito, Mr. Reynaldo Banwa, sa inyong oras. Maraming salamat po kasi maiksi lang naman yung ating pagniniig, pero I'm sure marami na nang nagkaroon ng idea sa inyo dun sa ating 14 na community radio stations. Baka meron na rin silang kopyahin mula sa inyong experience. So, maraming salamat po, Mr. Ray Banwa, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ma-interview kayo sa second pagkakataon. Meron po ba kayong parting words, Sir Banwa? Sa lahat ng nakikinig, maraming salamat sa National Nutrition Council na nabigyan kami dito sa lungsod ng Sambugueta ng Radio Kaigsura. Okay, salamat po muli sa ating station manager, Mr. Reynaldo S. Banwa. Ang ating pong nakausap mula sa Radyo Kaigsuonan 98.5 MHz FM sa Zamboanguita, Negros Oriental. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na base sa pagsusubili, kakaunting prutas at gulay lamang ang kinakain ng mga Pilipino? Sa kabila ng pagiging mayaman nito sa bitamina at mineral, gayon din sa fiber na makakatulong sa maayos na pagdumi. Ugaliin ang pagkain ng madadahong gulay at prutas at lamang ugat para makaiwas sa sakit dulot ng micronutrient deficiencies, cancer, diabetes at sakit sa puso. Kumain ng 2 hanggang 3 servings ng madadahon at madidilaw na gulay araw-araw. Kumain din ng 2 servings ng prutas araw-araw, lalo na ang mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kumain naman ng lamang ugat na mahigit sa 3 beses sa isang linggo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Health Assistant Secretary Bernie Flores para sa masustansyang talakayan. Para sa main topic natin today, katulad ng nasabi ko kanina, ay tungkol sa isa sa mga paborito ng Pinoy na pagkain at yun nga ay ang kanin. So, narinig na ba ninyo ang iron fortified rice o tinatawag na iRice? Nakatikim na ba kayo nito? At para sa hapong ito, nag-imbita tayo ng taga-National Food Authority dahil ito po ang ahensya na may mandato sa fortification ng bigas. Kasama natin ang Department Manager ng Public Affairs Department ng National Food Authority. Walang iba po kundi si Mr. Rex Estoperez. Kumusta po, Mr. Rex Estoperez, at masustansyang hapon sa inyo? Magandang hapon at masustansyang hapon sa ating lahat po. Okay, alam niyo po, Mr. Rex, ito pong ating broadcast ay ipapadala natin sa 15 na Nutriskwela Community Radio Stations. Mula po yan sa Claveria, Cagayan, Santa Maria, Ilocos Sur, dito sa Sorsogon, at sa kahuli-hulihan nga po sa Basilan, Isabela City, Basilan, sa ating autonomous region in Muslim Mindanao. Kaya baka gusto ninyong bumati sa kanila kahit sa iba-ibang lengguwahe na alam ninyo. Alam ko lang na lengguwahe, Ilonggo. Ilonggo. O sige po, sige. Kabay pa nga sa programa namin ini, at least masabat ang aton problema sa malnutrition. Wow, very good. Oo, makaya pala malambing si Mr. Rex Estoperez. Ay Ilonggo pala siya. Opo, sa taga-Antique po ako, ma'am. Kaya Antique. Kailangan din i-address yung malnutrition sa Antique. Oo, medyo mataas-taas yata ang level ng malnutrition sa Antique in Western Visayas. Ano po? Opo.
Okay, so tanungin na po natin si Mr. Rex na para basic question lang po. Ano po ba daw itong iRise na tinatawag?